itong nabalitaan ko, Jane April. May pinaiyak ka raw na bata malapit sa barangay hall kanina. Pambihira ka talaga. Ang akala ko ba nagbagong buhay ka na? Sita sa kanya ni Mags. Nagbagong buhay na talaga ako. Tinatak niya ang tech pen na katatapos lamang niyang lagyan ng tinta. May ginagawa kasi siyang modification sa planong tinatapos niya. Kahit nakabakasyon siya ay tumatanggap pa rin siya ng project para kahit paano ay may pagkaabalahan siya at dagdag kita na rin. Saka hindi ko pinaiyak yung bata. Basta na lang siya umiyak nang lapitan kami ng tatay niya. Wala akong kasalanan. Itanong mo pa kay Butcho. Akala ko ba pupunta ka sa Forest Hive? Bakit sa barangay hall ka nagpunta? Sumama ako kay Makmak. Pambihira. Mukha ka talagang ewan. Ano ba yung nararamdaman mo para kay Michael? Totohanan ba yan o trip-trip lang? Ewan, hindi ko nga rin alam. Naguguluhan ako. I mean, aminado ako namimiss ko siya. Ang tagal kasi naming hindi nagkita. Pero sa laki at lawak ng mundo dito, para sa lugar na ito kasayan muling makikita. Tuwang-tuwa talaga ako nang magkita ulit kami. Iyon ba ang dahilan kaya tuwing nagkikita kayo ay hinaharas mo siya? Excuse me? Hindi ko siya hinaharas. O sige, minamanyak mo na lang. Minamanyak? Inilapit niya ang kanyang mukha rito. Mukha bang manyakis ang cute na mukhang to? Aniya sabay turo sa kanyang mukha. Oo, tuwing magkikita kayo ni Michael, wala kang ibang alam gawin kundi tsansingan yung tao. Umiiling-iling ito. Pero alam mo, sa totoo lang, ikaw lang yata ang tanging ninalang na pinayagan niyang makalapit ng husto sa kanya. Talaga? Oo, ang sabi pa ni Lian, ikaw pa lang daw ang tanging babaeng inalok ni Michael na pumasok sa bahay niya. Ikinatuwa niya ang sinabi nitong iyon. Ang ganda ko. Ano pa mga sinabi ni Lovely Dovey mo? Ikaw pa lang din daw ang tanging babaeng pinayagan niyang dumikit sa kanya ng husto. Bakit? Ganito ba si Makmak para hindi dikitan? May dugong bughaw ba siya? O platinum ang laway niya para pangilagan siya? Di ka talaga. Anyway, ang sabi ni Lian, hindi rin daw nagpapatalo sa kahit anumang argumento si Michael, kaya nga walang kumukontra sa kanya dahil kapag kinontra siya, nananampal siya ng Philippine Constitution at kung ano-ano pang batas ng Pilipinas. Pero ikaw, pinapayagan ka niyang manalo sa diskusyon. Kung sa bagay, abnormal ka nga pala. Kaya isang may saltik lang din sa utak ang papatol sa tililing mo sa ulo. Siguro yun ang iniisip ni Michael kaya hinahayaan ka na lang niya. After all, matured nga palang mag-isip ang isang yun. Excuse me, matured na po ako. Hindi lang halata, pero matured na talaga ako. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Okay, fine. Sabi mo eh. Hindi niya pinansin ang pangiinis nito. Nangalumbaba siya sa mesita habang itinatak pa rin ang hawak na tech pen. Pero alam mo, ang dami na talagang nagbago kay Makmak. Noong mga bata pa kami, patpatin siya. Medyo lampa rin siya kaya madalas pagtripan. Pagkakwento niya. Si Michael? Patpatin? Lampa? Bulalas nito. Hindi ko yata ma-imagine yun. Well, seeing him now, ang hirap ng isipin. But I never imagined him growing up like the man he is now. Bakit? Iniisip mo bang bata hanggang ngayon? Katulad pa rin sa'yo ng mga bata kayo? Hindi naman. Kailaki lang talaga ng pagbabago niya. Tahimik lamang siya noon, pero hindi ko inakalang magiging suplado siya na ngayon. Siyempre, nagmamature ng tao. Matagal kayong hindi nagkita. Natural lang na maraming nagbago sa kanya. Kung sa bagay, ikaw nga'y naturing ang arkitekto pero paminsan-minsan ay medyo tumataglid pa rin ang utak mo. Hay, paano naman kasi nagdidikit ka sa mga kasamahan mong lalaki? Tuloy nagiging balahura ka na rin. Sino naman ang pwede kong dikitan sa opisina samantalang puro lalaki ang mga kasamahan ko? Alangan namang i-isolate ko ang sarili ko. Sabi ko nga, no man is an island nga pala no? Ewan ko sa'yo,
Ang gulo mo. Nagka-boyfriend ka lang, lalo pa yatang lumala ang pagiging maligalig mo. Inggit ka lang. Tumayo na ito. Siya nga pala, may date kami ni Lian mamaya. Baka gusto mong hiyain si Michael na makipag-date sa'yo para double date tayo. Hay nako, niyayaya ko nang ang kumag na yun kanina pa. Tapos, sumimangot siya. As usual, tinanggihan na naman niya ang kagandahan kong to. Naglalakad si Jane April sa kalsada nang may makasalubong siyang pusa. Cute at mataba iyon, kaya natuwa siyang lapitan at damputin iyon. Mukhang mabilis umamo iyon dahil hindi siya kinalmot niyon ng kargahin niya. Hindi man halata sa personalidad niya, pero mahilig talaga siya sa hayop, lalong-lalo na sa pusa. Sa katunayan, dalawa ang pinagpipilian niyang kurso noon, architecture at veterinary medicine. Nakapag-enroll na nga lang siya sa architecture kaya itinuloy-tuloy na niya. Masaya rin kasi siya kapag nakikita na niya na itayo na at na-materialize na ang mga bahay at kung ano-ano pang istruktura na nagmula sa planong ginawa niya. Ang cute mo naman, meow meow. Wala pa nagmamay-ari sa'yo? Akin ka na lang. Gusto mo? Bibilhan kita ng maraming isda at sardinas para lalo ka pang tumaba. May tumikhim sa likuran niya kaya lumingon siya. Nakita niya si Alejandrino Liconcilla. Kilala niya ito dahil minsan na rin nilang nakatrabaho sa isang project ang construction firm nito. And frankly speaking, she never expected that a hotshot engineer like him was also living in a simple place like Calipogi. Kaibigan ito ni Michael. Ikaw pala, Dre, sabi niya rito bilang pagbate. Jane April Agustin. Pag-acknowledge nito sa kanya. Then his eyes drifted to the little cat she was holding. You found my cat, Kiro-chan. Pusa mo to? Yeah. Ay, akala ko walang nagmamay-ari sa kanya. Aakuin ko na sana siya. Hinaplos niya ang balahibo ng pusa. May owner ka na pala. Sayang, akala ko magkakaroon na uli ako ng bagong pet. Ipinasa niya ang pusa kay Dre. Ang cute niya. Mahilig ka sa hayop? Tumango siya. Nagkaroon na ako ng alagang itik, rabbit at maraming pusa. Nasaan ang mga alaga mo? Up above the world so high. Itinuro niya ang langit. May the rest in peace. Hindi ito nagkomento sa sinabi niya. No wonder na naging kaibigan nito si Michael. May pagkakapareho ang mga ito. Parehong tipid magsalita at mahal ang ngiti. How's Michael? Maya-maya ay tanong nito. Ha? Michael, your boyfriend. Napangiti siya sa sinabi nito. Ikaw ha, Dre? Hindi ko alam na may pagkainggitero ka pala. Hindi ko boyfriend si Makmak. Hindi pa, pero gusto ko yung sinabi mo. Maganda sa pandinig ko. Mukha ba kami mag-boyfriend? Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi nito. Ibig mong sabihin, wala kayong relasyon ng kaibigan ko? Bakit? Mukha bang meron? Nagkibit balikat ito. Well, he did allow you to enter his house. Iyan din ang sinabi sa akin ni Lian. Wala siyang pinapayagang babae na pumasok doon, and he never allows any woman to mess up with his life. Why? Am I messing his life? Nagkibit balikat ulit ito. Pagkatapos ay huminto na ito sa paglalakad. Ito na ang bahay ko. Anito. Sige, papasok na kami ni Kiro-chan. Kailangan ko pa siyang pagmeriendahin. Pumasok na ito sa bakuran nito. Nakadama siya ng kaunting panghihinayang. Balak pa kasi sana niyang usisahin ito tungkol sa mga obserbasyon nito kay Michael. Ang kaso, iniwan na siya nito. Kung sa bagay, mukha kasing tututukan niya ito ng samurai at i-bribe niya ito ng 1,000,000 piso ay hindi magsasalita ito ng kahit ano. Hay nako, nakakasuya talaga mga suplado. Aniya, pero may nadiskubre siya kay Dre. Napansin niya ang kakaibang pagtrato nito sa alagang pusa nito. He seemed very gentle with his pet cat.
Mukhang ang taong bato na si Alejandro Linconcilla ay may puso rin. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Wala siyang partikular na lugar na pupuntahan. Naglakad-lakad lamang siya dahil iniwan na naman siya ni Mags sa bahay nito na mag-isa. Nakipag-date ito kay Lian. Kaysa makipag-usap siya sa butiki sa kisame ng bahay ay naisipan niyang lumabas. Hindi siya sanay na walang kausap. Naiinip siya kapag ganoon. Bigla ay parang ayaw na niyang ituloy ang pagbabakasyon. Tutal mahaba-haba na rin iyon. Ang kaso, kapag ginawa niya iyon ay nangangahulugang iyon na aalis na siya roon. Hindi pa niya gustong umalis doon. Pakiramdam niya ay mayroon siyang misyon doon na dapat niyang tapusin. Ang misyong iyon ay si Michael Evangelista. Pagkaraan ng ilang araw na panilay-nilay, isang realisasyon ang nabuo niya. She liked her childhood friend Michael. Or maybe, she really more than liked him. Dahil sa sandaling panahon na inilagi niya roon at nakasama ito, ay napagtanto niyang mahalaga ito sa kanya. Marahil nga'y mahal na niya ito. Na-excite siya nang maisip iyon. Gumaganda ang kanyang pakiramdam kapag naiisip niya yon. Ibig sabihin lamang niyon ay malalim na ang damdamin niya para kay Michael. Iyon siguro ang dahilan kung bakit isang beses lamang siyang nagka-boyfriend nung nasa kolehiyo siya at nang mag-break sila ng dating boyfriend ay tila baliwala lamang iyon sa kanya. Marahil ay iyon din ang dahilan kung bakit hindi na uli siya nagka-boyfriend at dahil wala siyang panahon o wala siyang makita. Nang muling mag-cruise sa mga landas nila ni Michael, noon niya napagtanto na ito ang lalaking matagal na niyang hinahanap at hinihintay. Importanteng kaibigan nito para sa kanya. Kahit ilang taon na nakalipas mula na maghiwalay sila, ay hindi niya nakalimutan nito. After all, they shared a lot of childhood memories together. Kahit sabihin siya nagtatanggol dito noong mga bata sila, ngayon niya na-realize na nasa sariling paraan nito ay naipagtanggol din siya nito. Natatandaan niya noong unang taon niya sa high school ay napagtripan siya ng isang kaklase nito. Inihagis ng mga ito ang laman ng bag niya sa harap ng man-made lagoon. Iyak siya ng iyak noon dahil hindi niya alam kung paano kukunin ang mga gamit niyang lulutang-lutang sa lagoon. Awang-awa siya sa kanyang sarili dahil walang gustong tumulong sa kanya. Nung lumapit si Michael, lumusong ito sa maruming lagoon at sinamsam ang mga gamit niya. Kahit basang-basa ito at maruming-marumi ng umahon nito, ay nakangiti pa rin ito nang iabot sa kanya ang mga gamit niya. Pinunasan pa nito ang mga luha niya. Napangiti siya. Sa pagkakataong iyon, ay lampayatot na kaibigan niya na madalas ipinagtatanggol niya ang tumulong sa kanya. Mula noon ay regular na itong tagapagtanggol niya. Kaya naman napaiyak siya nang magpaalam ito sa kanya noong second year high school sila. Ibinigay niya rito ang kwintas niya bilang tanda ng pagkakaibigan nila at para hindi siya makalimutan ito. Kaya naman nang makita uli niya ito sa Kalye Pogi ay natuwa talaga siya. Ang kaso nga lang, kung siya ay natatandaan ito, ito naman ay mukhang nakalimutan na siya. Oh well, that was okay though. Ngayon naman ay natatandaan na uli siya nito. Kontento na siya roon. Karupin? Karupin? Napahinto siya sa kanyang pagmumuni-muni at napatingin sa lalaking nagkakasalubong niya. She immediately recognized Michael's friend, Rue. Salubong ang mga kilay nito. Sa pagkakaalam niya ay pinsan nito ni Dre. May hinahanap ka, Rue? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Hay nako, mukhang isa rin ito sa mga katribo ni Michael na may lalaking galit sa dagigdig. May tsura din sana to. Ang kaso, mukhang aburido ito sa mundo. Nagbago lamang ng kaunti ang reaksyon nito nang tilang makilala siya. Jane April, right? Oo. Michael's girlfriend? Pumalakpak ang kanyang mga tainga sa sinabi nito. It seemed that everybody really thought she was Michael's girlfriend. Ang totoo, natutuwa siya na pagkakamalan siyang girlfriend ng huli. Pero syempre, sa katotohanan ng buhay, dapat lamang na itama niya iyon dahil baka isipin ni Michael na siya na ang may pakana niyon.
But if truth be told, she really wouldn't mind if she became his girlfriend in reality. Actually, childhood friend lang talaga kami. Pagtatama niya kay Ryu. Umangat ang isang kilay nito. But I thought... Well, never mind. Iwinasiwas nito ang kamay. May hinahanap ka ba? Gusto mong tulungan kita? I was looking for my pet cat, Karupin. Wala sa kanyang atensyon ang sagot nito. May alaga ka rin pusa? Nauuso yata roon ang pag-aalaga ng pusa. Pareho pala kayo ni Dre. Hinanap din niya ang pusa niya kanina. Pero nakita niya na dito. Si Alejandrino? Oo. Yung pusa bang alaga niya ay puti na may brown sa buntot at sa mukha? Tumango siya. That's Karupin. Karupin? Teka, hindi ba Karocha ng pangalan ng pusa? Hindi. Anito, kapag kuwan ay basta na lamang siya nilagpasan nito. Napailing na lamang siya sa ugali nito. Kung sa bagay, nasasanay na siya sa ugali ng mga aburidong lalaki. Nakakailang hakbang pa lamang ito nang lumingon nito. By the way, Jane, tell Michael I need him to represent me in court. I'm going to sue my cousin. Pagkasabi niyon ay tuluyan na siyang iniwan nito. Napailing uli siya. Hindi lang halata pero para din palang mag-isip fetus ang mga lalaki sa barangay na iyon kung minsan. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!